Mga bata, halina kayo rito. Humilera na kayo ng maayos. Nandito ng mga bisita. Saad ni Madam Lenny, ang may-ari ng orphanage kung nasaan si Dulce. Nakatayo si Dulce sa sulok ng malaking bulwagan ng orphanage. Inayos niya ang kanyang buhok, pati ang alam niyang pinakamagandang damit na mayroon siya, isinuot niya na rin. Nakita mo ba yung kaninang dalawang mag-asawa? May isa silang anak. Sana akong mapili kasi gusto ko ng kapatid at kuya. Nakangiting sabi ng batang babae na kasama niya. Nangingiti naman si Dulce habang nakikinig. Silang lahat, pare-pareho lang ng hiling. Yun ay ang may umampon sa kanila. Nang makita siya ni Madam Lenny na pumunta sa harap, hinawakan nito ang kanyang mga balikat. Dulce, hindi ka rito ha. Dito ka sa likod kasi matangkad ka. Kumunot ang noo ni Dulce. Madam Lenny, mas matangkad po sa akin si Sarah. Bakit ako pa rin po ang dulo sa pila? Huminga ng malalim ang ginang. Huwag ka na lang masyadong maraming tanong, Dulce. Makikita ka rin naman dyan. Huwag kang makulit, okay? Parating ng mga bisita. Malungkot siyang tumango. Okay po. Palagi na lang ganoon. Tuwing may mga bisita, palagi siyang inilalagay ni Madam Lenny sa dulo. Pakiramdam niya kaya hindi siya maampon-ampon dahil hindi siya makita ng maayos ng mga bisita. Gusto niyang humirit pero batid ni Dulce na matangkad nga naman siya. Mag-host ang bahay ampunan ng event dahil may grupo ng mga potential na adoptive parents ang pupunta. At ang mga bata ay inihahanay. Isa-isa silang tinitingnan ng mga staff. Simula baby pa lang nandoon na si Dulce. Sabi sa kanya ni Madam Lenny, nakita raw siya sa labas at nakalagay sa isang baby carrier. Kaya hindi na siya umaasa ng totoong magulang. Gusto niya lang talaga na may umampun sa kanya at ituring na pamilya. Pinilit ni Dulce na huwag mamilipit sa tuwa habang ang mga mata ng mga bisita, kadalasan ay mga mag-asawa, ay napapatingin sa kanya. Pakiramdam niya kasi ay nagugustuhan siya. Maya-maya isang babae ang naglakad papalapit sa kanya. Maamo ang mukha ng babae at malamlam ang mga mata. Ngumiti ito ng malumanay at huminto sa harap ni Dulce. Well, hello there, sabi ng babae sa kanya. Anong pangalan mo? Ilang daang beses nang tinanong ang tanong na yun kay Dulce, ngunit sa bawat pagkakataon, parang pagsubok pa rin. Magiging iba na kaya ang oras na yun? Ang babaeng ito na kaya ang tatawagin niyang mama? Ako po si Dulce, sabi niya at matamis na ngumiti. Dulce, nakangiting ulit ng babae. Ang gandang pangalan. Ilang taon ka na? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pangalan mo? Ibig sabihin, sweet. Sweet ka bang bata? Tumango agad si Dulce. Apo, sweet at mabait po ako. 7 years old na po ako. Lumuhod ito hanggang sa maging kapantay na ng mga mata niya. Ang bibo mo naman. Gusto kita, Dulce. Mabilis na lumapit si Madam Lenny at inalalayang tumayo ang babae. Ma'am, may ibang bata pa naman po dito. Halina po kayo. Tingnan niyo po sila. Tumango naman ang asawa ng babae. Oo nga, Han. May iba pang batang nakatingin sa atin. Mag-hi tayo sa kanila. Napatingin sa kanya muli ang babae. Natutuwa akong makilala ka, Dulce. Babalikan kita. Mag-hi lang kami sa ibang mga bata dito. At pupunta kami sa office. Babalikan kita. Tumango si Dulce. Okay po. Pakiramdam ni Dulce na impress niya ang babae kanina. Nakangiti siya. Naging magalang at tinawag pa siyang sweet. Umaasa siya na baka sa pagkakataong yun ay iba na. Pinagmasdan niya ang babae na lumalayo at tinitingnan ang iba pang mga bata. Pumunta ng mga ito sa office ni Madam Lenny. Tiningnan siya ng babae kanina at muling initian. Muling umalis sa orphanage at muli ring bumalik. Umasa si Dulce na siya ang mapipili, pero ng ibang bata ang kinuha, labis siyang nadismaya. Madam Lenny, bakit hindi po ako ang kinuha nila? Ano po bang mali sa akin? Sabi niya po gusto niya po ako. Bakit po si Sarah ang kinuha niya? Umiiyak na tanong ni Dulce kay Madam Lenny. Napabuntong hininga ito at niyakap siya. Tahan na, Dulce. Wala tayong magagawa sa desisyon ng mag-asawa. Si Sarah na ang kinuha nila. Hindi natin sila pwedeng pilitin na ikaw ang piliin. Huwag ka nang umiyak.
Masaya naman dito sa orphanage, Dulce. Dito ka na lang. Marami ka rin namang kalaro. Saka mahal kita. At mahal ka rin ng mga staff dito. Tahan na ha? Mas lalong umiyak si Dulce. Hindi niya maintindihan. Umusbong ang pagdududa niya sa sarili. Nanunuot sa kanyang puso. Iniisip niya na baka may mali talaga sa kanya. Marahil ay tadhana talaga sa kanya na hindi magkaroon ng sariling pamilya. Sarili niya nga ng mga magulang, pinabayaan siya. Paano pa kaya ang ibang tao sa kanya? Masaya naman si Dulce sa orphanage pero iba pa rin talaga kapag may sarili siyang matatawag na pamilya. Masakit para sa kanya na ang mga kasabay niya at mga kasing edad unti-unting nawawala sa bahay ampunan. At lumipas ang 10 taon, namalayan na lang ni Dulce na ibang mga bata na ang kasama niya at siya na lang ang naiwang mag-isa. Ang sarap mag-inat, nakakaantok pa. Bulalas ni Dulce pagkatapos mag-inat. Wala pa akong masyadong ginagawa ngayong araw, pagod na agad ako. Weekend kasi ng araw na yon. Napagod siya sa practice nila sa cheer dance. Sobrang sakit ng katawan niya pero kailangan niya pa rin bumangon ng maaga. Marami pa siyang dapat gawin sa bahay ampunan. Baka sabihin na naman ni Nerissa, malaki siyang palamunin at isang tamad na dalaga sa orphanage na yon. Ate Dulce, ako na magwawalis. Saad ng 4 na taong gulang na si Lily. Natawa naman si Dulce. Huwag na, ako na. Kaya ko na rito. Malaki tong walis. Ang liit-liit mo pa. Hindi mo to kaya. Saka maglaro ka na dyan. Okay lang ako rito. Kaso, pagod ka po, Ate Dulce. Sabi pa ni Lily. Napangiti siya. Kaya pa naman eh. Ang bait-bait mo talaga. Tumawa naman si Lily. Mana ako sa'yo, Ate Dulce. Pareho tayong maganda at mabait. 13 na si Dulce nang dumating sa bahay ampunan si Lily. Ulila na rin dahil nasawi ang parehong adik ng mga magulang. Pakiramdam niya, pareho lang sila dahil baby pa sila pareho nang mapunta sa orphanage. Bukod doon, halos sa kanya na rin naman lumaki si Lily. Halos siya na rin kasi ang nag-alaga, simula baby pa lang ito. Laging nakasaklang sa bewang niya, kaya parang kapatid talaga ang turing niya. Nagpatuloy si Dulce sa pagwawalis. 17 taong gulang na siya. Katulad pa rin ang hardin na nililinis niya. Hindi mawala ng kalat dahil sa puno ng santol doon. Parte na rin yon ng daily routine niya dahil bawat bata sa orphanage sinasanay sa gawaing bahay. Mas mabigat lang talaga ang ibang gawain at mas marami ang sa kanya dahil dalaga na siya. Ate Dulce, matanda ka na. Wala pa rin umaampun sa'yo. Pangaasar sa kanya ni Kaloy, isa sa mga sutil na bata sa orphanage. Napatingin siya sa tumatawang si Kaloy. Matagal nang natutunan ni Dulce na huwag pansinin ang panunukso ng ibang bata sa kanya dahil dalaga na nga siya para patulan pang mga ito. Pero hindi yun nangangahulugan na hindi nakakasakit ng damdamin ang katotohanan iyon. Tumigil ka, Kuya Kaloy! Pinagtanggol siya ni Lily. Wala rin namang umampun sa'yo kasi pangit ka. Anong sabi mo? Ang tapang mo, yung liit-liit mo naman. Sagot naman ni Kaloy at itinulak si Lily. Binitiwan niya agad ang walis at pinaglayo ang mga ito. Hoy, kayo talaga, ang aga-aga, mag-aaway pa kayo. Lily, hayaan mo na. Huwag mo na ako ipagtanggol. At ikaw, Kaloy, manahimik ka. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang asarin ako. Wala kang ibang magawa sa buhay mo. Itong bata na to talaga, oh. Tigilan mo ng pagiging sutil mo, ha. Kakaasar mo sa akin, matulad ka pa. Sige ka, wala ring aampun sa'yo hanggang sa lumaki ka. Hindi kaya totoo, may aampun sa akin. Giit ni Kaloy, halatang naapektuhan sa kanyang sinabi. Pero pinatulan na lang din ni Dulce. Walang aampun sa'yo kasi masama ang ugali mo. Kaya dapat nagpapakabait ka. Gusto mo ba, dito ka na lang habang buhay? Kapag lumaki ka rito, lagi kang bubungangaan ni Ate Nerissa. Walang magkakagusto sa'yo kasi kapag lumaki ka pa, wala nang aampun sa'yo. Namumuo ang mga luha ni Kaloy. Hindi totoo yan! Ayaw niyang magpaiyak ng bata. Kaso talagang kung hindi tatakutin si Kaloy, hindi madadala sa mga ginagawa nito. Pinapatulan pa si Lily na mas maliit at mas bata pa. 10 taong gulang na si Kaloy, kaya inaasahan niya na nakakaintindi ito sa mga bagay-bagay. Subalit ayaw pa rin talagang magpatalo ni Kaloy. Niloloko mo lang ako. Alam ko may aampun sa akin.
Ikaw, Ate Dulce, wala na talaga. Nandito ka pa rin. Hanggang kailan ka dito? Kapag may puti ka ng buhok tulad ni Ate Nerissa at Madam Lenny, wala ngang umampun sa'yo. Pangit ka kasi. Malakas itong tumawa at dinuro-duro pa siya. Napapikit si Dulce, pilit na hinahabaan ng pasensya. Kung hindi lang bata si Kaloy, talagang hahambalusin niya na ito ng walis. Nagpatuloy pa ang sutil na si Kaloy. Dito ka lang napadpad kasi ayaw ng mga magulang mo sa'yo. Ako, iniwan ako kasi mahirap lang kami. Ikaw nga, kahit totoo mong mga magulang, hindi mo kilala dahil tinapon ka lang naman nila, Ate Dulce. Kahit nang mapunta ka rito, wala man lang may gusto sa'yo. Wala kang pamilya, wala ka rin kaibigan. Dahil naampun na lahat ng kasama mo dati, ikaw na lang ang naiwan. Binato ni Lily ng mga tuyong dahon si Kaloy. Mali ka, may pamilyang Ate Dulce ko. Ako ang pamilya niya, ako ang kaibigan niya. Huwag mong awayin ang Ate Dulce ko. Susumbong kita kay Madam Lenny kapag nandito na siya. Sasabihin ko, palayasin ka na kasi palagi kang nangaaway ng mga bata. Sinapo na lang ni Dulce ang kanyang ulo. Umaga na ang almusal niya ay mga batang nag-aaway. Kinuha ni Dulce ang walis at akmang ihahampas kay Kaloy. Ayaw kasi nitong tigilan si Lily. Nagsisigawan na ang dalawang bata at dahil siya ang nakatatanda, kailangan niya itong pigilan. Tama na, Kaloy! Lily! Humarap si Dulce kay Kaloy. Akala mo ba magandang tumawa sa paghihirap ng iba? Sa nararamdaman ng iba? Wala kang alam tungkol sa akin kaya huwag kang magsasalita ng ganyan. Kahit sa iba, Kaloy, hindi magandang pagtawanan ng kalagayan. Kung nakakatawa para sa'yo, masakit naman para sa taong pinagtatawanan mo. Matuto kang makiramdam at intindihin ang damdamin ng ibang tao. Kapag ganyan ka, baka bumalik sa'yo at ikaw pa ang mapunta sa katulad nilang sitwasyon. Hindi naman nakasagot si Kaloy. Kung hindi ka tatahimik at titigilan ang pang-aasar sa akin at pang-aaway sa ibang bata rito, gagamitin ko tong walis sa'yo at papaluin kita. Mataray na sabi ni Dulce at pinaningkitan ito ng mga mata. Naiinis na tumingin sa kanya si Kaloy. Mas lalo naman niya itong tinarayan. Gayunpaman, kahit anong pasaway ng bata, wala rin itong nagawa at nilubayan sila. Saglit na nakatayo doon si Dulce at tumingin kay Lily. Huwag ka nang papatol kay Kaloy ha. Paano kapag wala ako at nasa school? Masyadong malusog yon, maliit ka lang. Isang tulak lang sa'yo nun, matutumba ka. Nakakainis po si Kuya Kaloy, Ate Dulce. Palaging nangaaway. Giit pa ni Lily. Umiling si Dulce at hinawakan ang mga balikat nito. Alam kong naiinis ka pero wag mo nang patulan ha. Mas talo kang maiinis kung papansinin mo. Kapag nangaasar, pabayaan mo na lang. Wag mong intindihin. Titigil din naman si Kaloy kapag ganoon. At hindi mo ko kailangang ipagtanggol. Kaya ko naman ang sarili ko at sa mga sinasabi ni Kaloy, hindi naman ako naapektuhan. Nagpakawala siya ng malalim na hininga. Nagsisinungaling siya kay Lily dahil naaapektuhan pa rin naman siya. Pero hindi naman labis ang kirot na hatid sa puso ni Dulce. Nasanay na lang talaga siya. Nasanay na siya na may mga tao talaga na hindi kayang maintindihan ang kanyang nararamdaman. Hindi alam ng mga ito kung ano ang pakiramdam ng mabulok sa bahay ampunan na panoorin ng iba na pinili habang siya ay naiwan na lang. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Sinusubukang iwaksi ang mga iniisip. Ayaw niya nang isipin pa ang munting hiling niya simula bata pa lamang. Alam ni Dulce na mabibigo lang siya. Ngayong dalaga na siya, mas tama pang magsumika para sa magandang buhay na hinahangad niya dahil masyado ng huli para mag-asampa ng pamilyang kukup-kup sa kanya. Babalik na sana si Dulce sa pagwawalis nang marinig niya ang matinis na boses ni Nerissa, ang mukhang pinaglihi sa sama ng loob na assistant ni Madam Lenny. Babait naman si Nerissa. Talagang mainitin lang ang ulo at matandang dalaga na hinding-hindi makahanap ng asawa. Lahat ng sama ng loob na mayroon ito sa buhay kung kani-kanino na lang binubunton. Sanay na lang talaga si Dulce at alam kung paano sakyan ang ugali ni Nerissa. Dulce! Tawag nito sa kanya. Sumagot naman agad siya. Po? Bakit po? Good morning, Ate Nerissa. Ay nako, at ang aga-aga, ang init na naman ang ulo ko sa yung bata ka. Naiiritang saad ni Nerissa. Hindi ka pa naglilinis ng banyo. Ay, sorry Ate Nerissa.
Nawala po sa isip ko. Sige po, lilinisin ko po agad pagkatapos ko dito. Magalang na sabi ni Dulce. Hindi, sa iba ko na ipapagawa yan. Saad ni Nerissa at inagaw ang walis sa kanya. Linisin mo na ngayon ang banyo dahil mas mahalaga yon. Baka makisiar ang mga bisita, nakakahiya kapag marumi. Ang lugar ay dapat walang batik. Darating muli si Sir Henry ngayon. Mamaya hindi na bumalik yun dito kasi dugyot ang ampunan. Kasing dugyot ninyo. Nako, dapat pala liguan pa ang mga batang makukulit. Mamaya, humarap sa bisitang butas-butas ang mga damit niyan. Isipin pa ng mga sponsor na pinapabayaan kayo rito. Natawa na lang si Dulce. Kaya kahit gano'n ang ugali ni Nerissa, nahihirapan siyang mainis. Kapag natataranta ito, hindi na magkaintindihan kung anong uunahin. Mabilis ang bibig at mahilig manglait pero kapakanan palagi ng mga bata at bahay ampunan ang iniisip. Hindi siya nagtataka kung bakit ito ang napiling assistant ni Madam Lenny. Si Sir Henry po palang pupunta? Parang mas napapadalas po siya ngayon dito ah. Nakangiting wika ni Dulce. Napasinghap si Nerissa. Sinabi mo pa. Minsan pumupunta pa rito ng walang pasabi. Nagugulat ako. Kaya dapat talaga laging sobrang linis dito. Kasi may pa-surprise visit. Mamaya magsawa na yung tumulong sa inyo kapag nakitang ganito ang orphanage. Natawa naman si Dulce. Hindi naman po siguro. Mabait naman po si Sir Henry. Napangiwi naman si Nerissa. Asus, Neng, sinasabi mo lang yan dahil malakas ka naman kay Sir Henry. Isa si Henry sa mga pangunahing sponsor ng orphanage. Ito rin ang dahilan kung bakit nakakapag-aral siya at ang ibang bata sa bahay ampunan. Isa si Dulce sa mga nabigyan ng scholarship ni Henry. Binigyan siya nito ng pagkakataon na pumasok sa paaralan. Dapat kang magpasalamat kay Sir Henry, patuloy ni Ate Nerissa. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ka makakapag-aral hanggang high school. Binigyan ka ng pagkakataon, Dulce, at mas mabuting sulitin mo na. Kailangan mong maging magalang. Ngumiti at ipakita sa kanya na nagpapasalamat ka. Malay mo, baka kapag mas lalo kang nagpakabait, baka isipin niya na tulungan ka rin sa kolehiyo. Tumango si Dulce. Alam niyang dapat siyang magpasalamat. Binayaran ni Henry ang kanyang pag-aaral, ngunit hindi yun ang uri ng pasasalamat na madali niyang maipahayag. Kahit naman malakas siya rito, talagang nahihiya pa rin siya. Humalukip-kip si Nerissa at bahagyang lumambot ang ekspresyon nito. Malapit ka nang mag-18, Dulce. Kapag 18 ka na, papakawalan ka na ng orphanage. Alam mo naman siguro yon. Kung walang kukup-kup sa'yo, magiging mag-isa ka na lang. Kaya sana, alam mo nang magandang gawin. Para kapag lumabas ka rito sa bahay ampunan, may magandang direksyon pa rin ang buhay mo. Napangiti si Dulce. Opo, tatandaan ko po yan, Ate Nerissa. Huwag po kayong mag-alala, kahit umalis po ako rito sa bahay ampunan, hindi ko po pababayaan ang sarili ko. Pahahalagahan ko po ang ilang taon na pagkup-kup niyo sa akin. Hindi ko po sasayangin ang chance na binigay po ni na Madam Lenny at Sir Henry. Rule na yon sa bahay ampunan. Ang mga tumutungtong na sa legal age at wala pang umaampon, kailangan ng umalis sa bahay ampunan at buhayin ng sarili. Ganoon ang naging sitwasyon ni Nerissa, na dati rin nakinupkup ng orphanage pero mas pinili na lang manatili at magtrabaho mismo sa bahay ampunan. Pero iba si Dulce, malayo ang gusto niyang marating. Hindi niya gustong limitahan ang sarili sa pananatili sa bahay ampunan. Malaki ang mundo at gusto niyang makita kung ano pa ang pwede niyang makita at ano pa ang pwedeng maranasan. Nandito na ba siya, Ate Dulce? Hinila ni Lily ang manggas ni Dulce. Nanlalaki ang mga mata sa pananabik. Wala pa, pero malapit na raw, sabi ni Ate Nerissa kanina. Magiliw na tugon ni Dulce. Ngiti-ngiti naman si Lily. Sana marami ulit siyang dalang mga regalo, Ate Dulce. Ang gaganda ng mga dinadala niya rito sa bahay ampunan, ate. Ipiling mo agad ako ng maganda, ha? Ikaw palagi ang nauuna sa mga binibigyan niya eh. Kasi ikaw ang pinagbubukas ni Madam Lenny. Kaya itago mo na agad ako ng magandang manika para sa akin, Ate Dulce, ha? Ha? Huwag mo akong kakalimutan. Mahina naman siyang tumawa sa kakulitan nito. Ikaw talaga, nakikipag-deal ka agad sa akin, pero sige, makakalimutan ba naman kita? Malakas ka kaya sa akin? Napangiti ulit si Lily. Masaya kasi ako kapag nandito si Sir Henry, Ate Dulce.
Kahit hindi Pasko, palaging namimigay ng regalo. Sana dumami pa po ang katulad niya. Hinaplos ni Dulce ang buhok ng bata. Huwag kang mag-alala. Dadami rin ang mga taong tulad ni Sir Henry at magiging isa ka ron kapag malaki ka na. Biglang may sumagi sa isip ni Dulce. Kapag bata, mas inuuna ng orphanage na makatanggap ng regalo. Nakakatanggap siya noon pero habang lumalaki na, hindi na rin siya iniisip bigyan, lalo na kung sapat lang para sa mga batang binibigay na regalo ng mga bumibisita. Dalaga na rin siya para makipag-agawan pa. At madalas, mga laruan lang din naman ang ipinapadala sa bahay ampunan. Kaya nga simula nang dumating si Henry roon, mas naging espesyal ang bawat Pasko at mga okasyon para kay Dulce. Hindi niya alam kung bakit, pero ang gaan talaga ng loob niya kay Henry. Sobrang bait at mapagbigay nito sa lahat, lalo na sa kanya. Kung ang ibang bisita, naiisip na mga laruan lang at pagkain ang kailangan ng mga bata, ganoon din naman sa Henry. Pero hindi siya nito nakakalimutang bigyan ng bukod na regalo. Mga bag, sapatos, mga damit, gadgets, mga gamit sa school at puro mamahalin lahat. Minsan pa nga'y naiinggit sa kanyang ibang bata, pati na rin ang mga staff sa orphanage dahil sa espesyal na pagtrato ni Henry sa kanya. Kaya kapag may mga bigay ito, patago o tinatago niya na lang dahil parang minamasama ng mga ito ang pagiging malapit niya kay Henry. Ilang sandali pa ay binuksan ang gate at may pumasok na sasakyan sa loob. Natahimik sandali ang mga bata at lahat ng matay na palingon sa pinto. Isang matangkad na figura ang lumabas sa sasakyan. Nakarating na si Henry. "Sir Henry, mabuti at nakarating na po kayo." Saad ni Madam Lenny. Napangiti naman si Henry. "Oo, mahaba pang biyahe dahil galing pa ako sa business trip ko sa ibang bansa. Pinilit ko lang na makapunta rito para tingnan ang mga bata." Lumapit naman si Nerissa nang ngiting-ngiti. "Hi Sir Henry, gutom ka na? Pagod ka na pala. Halika po, pwede po kayong magpahinga. May kwarto." Aray madam." Pinandilatan ni Madam Lenny si Nerissa. "Manahimik ka, Nerissa. Umaarangkada na naman ang pagiging karengkeng mo. May asawa na si Sir Henry. Hindi papatol yan sa matandang dalagang katulad mo." Natawa naman si Nerissa. "Madam talaga, ang OA sa matandang dalaga. Hindi naman nagkakalayo ang mga edad namin ni Sir Henry. Para namang ewan, may asim pa naman ako." Napairap si Madam Lenny. "Ano, gusto mong maging kabet? Tumigil ka sa kalandian mo kung ayaw mong makurot. Puntahan mo ang mga bata at ayusin mo. Mamaya magugulo na naman sila. Kapag may nag-away dyan, hindi talaga kita pasasahudi ng 3 buwan." Natawa na lang si Dulce. Alam niya kasing may crush si Nerissa kay Henry. Kahit mga bata sa orphanage, natatawa kay Nerissa na kinikilig na parang uod kapag dumarating si Henry. Gayunpaman, hanggang crush lang naman yon, alam pa rin ni Nerissa na may asawa na talaga ito. Napatingin sa kanya si Henry. "Dulce." "Magandang umaga po, Sir Henry." Nakangiting bati niya rito. Napakabait palagi ni Henry sa kanya. Lumapit ito sa kanya at binigyan siya ng mahinang tapik sa balikat. "Kumusta ang school?" tanong ni Henry, puno ng tunay na pag-usisa ang boses. "Nabanggit sa akin ni Lenny, mataas daw ang grades mo. Pwede bang patingin ang kopya ng card mo mamaya? Gusto kong makita." Opo, Sir Henry. Top 1 po ako sa klase ngayon." Sagot ni Dulce. "Nag-aaral po ako ng mabuti. At salamat po ulit sa'yo. Binigyan mo po ako ng pagkakataong pumasok sa school. Magandang school din po ang napapasukan ko dahil sa scholarship. Maraming salamat po talaga." Ngumiti si Henry at nanlambot ang mga mata. "Hindi mo kailangang magpasalamat, Dulce. Ikaw ang gumagawa ng lahat ng mayroon ka ngayon. Natutuwa lang akong tumulong sa anumang paraan na magagawa ko. Nasa likod ng sasakyan ang mga regalo ko sa mga bata. Kinuha na ng mga staff. Pero ang sayo, kunin mo na lang sa backseat. 2 paper bag yun, Dulce. Utang ko sa yung regalo dahil hindi kita nabigyan ng regalo agad sa pagiging top 1 mo sa klase." Napasinghap naman si Dulce. "Sir Henry, hindi niyo na po ako kailangang bigyan ng regalo para lang doon. Ang pagbibigay niyo po sa akin ng scholarship, sobrang laking bagay na po sa akin. Saka ang dami-dami niyo na pong naibigay na regalo. Ang iba, hindi ko pa po nagagamit." Umiling naman si Henry. "Hindi, iha. Deserve mo ang mga regalong natatanggap mula sa akin. Sige ka,
Gusto mo bang magtampo ako dahil tinatanggihan mo ang mga regalo ko? Marahan siyang umiling. Hindi naman po sa ganun, Sir Henry. Kaya lang, hinawakan ni Madam Lenny ang kanyang balikat at nginitian siya ng nakakapanatag. Sige na, Dulce. Binibigyan ka ng regalo ni Sir Henry. Dapat natanggapin mo yon. Wala namang masama sa pagtanggap ng mga regalo. Nang sinabi yun ni Madam Lenny, nawala ang hiya sa dibdib ni Dulce. Ayaw niyang tumanggap ng tumanggap dahil baka ano pang sabihin ng iba. Subalit kapag si Madam Lenny ang nagsasabi na okay lang, napapanatag na siya. Nagsimula ng event para sa mga bata. Tinulungan naman ni Dulce na i-distribute sa mga bata ang mga dala ni Henry. Marami ang natutuwa, lalo na at nagpahanda talaga ng buffet table sa Henry. Bihira lang ito magpahanda ng ganoon na wala namang okasyon. Kahit mga matatanda, masaya rin dahil tiyak na maraming mababalot na pagkain. Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ni Henry sa kanya. Dapat kumakain ng top 1 sa klase at ang matinong katulad mo para may energy ka pa para mag-aral. Mahina siyang tumawa. Kumakain naman po ako. Mamaya na po, tumutulong po ako sa palaro ng mga bata. Kapag pinabayaan po ang mga yan, baka mapunta pa sa away. Humalakhak si Henry. Napakagulo ng mga bata rito. Mukhang hindi lang ang mga staff ang inaalagaan ng mga bata, pati na rin ikaw. Napatingin si Dulce sa mga bata. Wala po akong pamilya, kaya ang mga kasama ko po rito, sila na po ang itinuturing kong pamilya. Parang mga kapatid ko na po lahat ng mga bata rito kahit pasaway ang iba. Pero sa lahat po ng mga bata, si Lily po ang pinaka-close sa akin. Yun po siya oh, sa akin po yan lumaki. Parang ate na nanay na po ako ni Lily. Napangiti si Henry. Nakakagulat ka naman. 17 ka pa lang pero parang nanay ka ng umasta. Huwag muna. I-enjoy mo muna ang kabataan mo, iha. Humalakhak naman si Dulce. Opo, alam ko naman po yon. Napilitan lang po talagang magpakananay sa mga bata dito dahil sobrang kukulit. Eh ako? Tanong ni Henry sa kanya. Tinuturing mo ba akong pamilya, Dulce? Napatingin siya rito. Lahat po ng mabait sa akin dito sa bahay ampunan, tinuturing ko pong pamilya. Kaya opo, pamilya na rin po ang turing ko sa'yo, Sir Henry. Tipid itong napangiti. Pwede mo akong ituring na isang ama, Dulce. Napangiti na siya. Kahit hindi niyo po sabihin, yun po talagang turing ko sa inyo. 10 taong gulang siya nang makilala niya si Henry. Matagal na itong tumutulong sa orphanage, pero noon niya lang nakita si Henry. Una pa lang, talagang magilong na ito sa kanya. Minsan na nga rin siyang nangarap na ampunin ito. Gayunpaman, hindi yun ginawa ni Henry. Hanggang sa lumaki na siya sa bahay ampunan, na wala na ang pangarap na yun sa kanya. Sige po, kakain na po ako, Sir Henry. Tumayo si Dulce. Kain na rin po kayo. Gusto niyo po ba na ikuha ko kayo? Umiling naman ito. Huwag na, iha. Busog pa naman ako. Sige na, kumain ka na, Dulce. Kumain ka ng marami. Parang nangangayayat ka. Hindi ka ba pinapakain dito? Mahina namang tumawa si Dulce. Diet lang po, Sir Henry. Saka marami naman po akong kumain, lalo na't ako rin naman po ang nagluluto minsan ng pagkain dito. Talagang busy lang po at maraming activity sa school, kaya palagi rin pong napapawisan. Marahang tumango si Henry. Ganun ba? Sige, basta huwag kang magpapalipas ng gutom, Dulce. Mahirap magkasakit. Apo, salamat po, Sir Henry. Habang nasa buffet table si Dulce at namimili ng pagkain, narinig niyang boses ng 2 staff sa malapit. Nakatalikod ang mga ito sa kanya kaya hindi siya nakita. Nag-uusap ang mga ito ng tahimik pero rinig niya pa rin. Agad na napukaw ang atensyon niya sa usapan. Nako, nagpapabango lang yan ang pangalan kaya ganyan. Akala niya yata ngayong mabait siya sa mga tao, makakalimutan ang mga kabalbalan niya noon. Saad ng isang ginang. Sinaway naman ito ng kasama. Hoy, Ate Annette, manahimik ka nga. Baka may makarinig pa sa'yo. Lago tayo kay Madam Lenny. Eh bakit? Totoo naman, di ba? Halata mo namang nagpapakitang tao lang. Hindi ko alam kung bakit niya ginagawa yan. Sabi ng isa sa mga staff at halatang may pagdududa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, 17 taon nang nakakaraan, ang skandal niya, hindi nakakalimutan ng mga tao yon.
Siguro sinusubukan lang niyang ipakita na nagbago na siya. Wika naman ang kasama nito. Pero hindi ko maalis ang pakiramdam na ginagawa niya lang to para sa imahe niya. Alam mo, lahat ng mga skandal niya na nakalik online, napanood namin. Grabe, ang laki at kayang tumagal. Hoy, Janet, tumigil ka. Ako ang sinasaway mo tapos ikaw palang nakapanood. Siguro tinapos mo hanggang dulo. Natatawang sabi ng staff. Basta, malaking kahihiyan yon. Kilala sila rito. Biruin mo, galing sa pamilya ng magagaling na doktor. Tapos may tinatago pala na ganun. Negosyante, mayaman, doktor. Tapos trip pa lang mga ganong malalaswang video. Nakita pa sa TV yun dati, nung magpa-presscon, dahil may involved nga na artista. Sinapak si Sir Henry nung ama niya sa sobrang galit. Nagtanong pang isang staff. Nasa na nga ba yung artista? Biglang nawala yun na parang bula pagkatapos ng gulong yun. Sumagot naman agad ang ginang. Ano pa? Wala na. Nagbigti raw ang sabi. Hindi yata siguro kinaya yung kahihiyan na kumalat. Ang totoo raw, one night stand lang yun eh. Nag-video itong si babae nang hindi alam ni Sir Henry para may remembrance. Kasi may pagka-wild nga naman at alam mo naman si Sir Henry. Big catch talaga yan sa mundo ng mayayaman. Alam mo naman sa mga ganyan, uso ang mga ganyang naglalaro sa relasyon o kaya one night stand. Pero nag-video at yun ang mali nila. May nakakita sa side ng mga kaibigan ni Sir Henry. May lihim na galit kaya yun, pinakalat na. Pinagpipiestahan sila ng publiko dahil parehong kilalang personalidad. Tapos tanda ko pa yung artistang babae. May boyfriend ng panahong yun kaya issue talaga. Nadamay din yung pangalan ni Sir Henry. Wala na siyang magawa sa mga nangyari. Mabuti nga't nakaahon pa itong si Sir Henry. Natigilan si Dulce. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga staff sa orphanage. Hindi niya batid kung anong iskandalo yun ni Henry. Pero sa mga narinig niya, mukhang hindi maganda at talagang makamundo. Bahagya niyang ipinilig ang ulo. Pilit na pinapawi ang hindi magandang pakiramdam na nagsisimula ng gumapang. Ipinagpatuloy ng dalawang staff ang pag-uusap. Walang kamalay-malay na nakikinig si Dulce. Mabait namang tao, kaso ewan, hindi na matanggal sa akin ang imahe na yun kay Sir Henry. Paano kaya kung may anak siya tapos malaman yun? Naku, nakakahiya. Lipas na ang issue, pero hindi pa rin yun makakalimutan. Naipatanggal na pero feel ko may iba pang nagtatago ng kopya lalo na't naikalat sa internet. Sabi pa ni Janet, nakita ng buong mundo kung anong klaseng tao siya noon. Kahit nga asawa niya ngayon, damay din sa ilang mga mapanghusga. Nagbabasa ako minsan ng mga comment kapag may nagpo-post. Kesyo raw galingan sa kama kasi magaling daw sa performance si Sir Henry kaya sabayan. Boring daw yung asawa kaya hindi magkaroon ng anak. Hay, dami-daming sinasabi ng mga tao. Napailing ang kausap nito. Kawawang asawa, nadamay pa sa issue ni Sir Henry. Nabastos din ang mga taong puro talangka ang utak. Asus! Sabi ni Janet. Hindi naman yun maapektuhan. Saka ilan lang din naman ang nagsasabi ng mga ganon. Yung may inis kay Sir Henry. Mga dating fans yun ng artista na sinisisi siya dahil nga sa side niya kumalat ang video. Isa pa hindi naman nagbabasa ng comments si Ma'am Claire. Busy yun sa buhay. Ang talino kaya ng asawa ni Sir Henry. Doktor din yun at kagalang-galang. Mga basher na lang ang mahihiyang magsalita ng kung ano-ano. Saka nang magpakasal sila, kahit paano, aminin na natin, medyo bumango-bango ang pangalan ni Sir Henry sa publiko dahil matinong babae nga itong si Ma'am Claire. Nakatayo doon si Dulce, hindi pa rin makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ang dami niyang nalalaman tungkol sa buhay ng taong mabait sa kanya. Hindi ganoon ang pagkakakilala niya kay Henry, hindi katulad ng taong inilalarawan ng mga ito. Palaging mabait si Henry, mapagbigay at maasikaso, lalo na kay Dulce. Kung ano man ang iskandalong yon, wala na siyang pakialam. Wala namang perpektong tao. Lahat ay nagkakamali at nakaraan na naman yun ni Henry. Titigilan niya na sana ang pakikinig, pero may narinig pa siyang hindi niya nagustuhan. Pansinin mo yung si Dulce. Malapit na malapit kay Sir Henry, ano? Palaging binibigyan ng mga regalo. Sa tingin mo, may relasyon ng dalawa? Baka sugar daddy si Sir Henry ni Dulce. Sabi pa ni Janet. Sinaway naman ito ng kausap. Huwag mong pag-isipan si Dulce ng ganyan. Mukhang hindi namang ganong klaseng bata si Dulce at dito naman yung lumaki. Pero sa bagay,
Paano nga kung type ni Sir Henry si Dulce, kaya lapit ng lapit at inuulan ng regalo? Baka mga batang-bata na ang nais. Hindi na napigilang lumapit ni Dulce. Sana po, bago kayo mag-usap sa buhay ng iba, maayos po ang buhay ninyo. Nagulat naman ang mga ito nang makita siya. Ikaw pala yan, Dulce. Kanina ka pa dyan? Seryoso niyang tiningnan ang mga ito. Walang pakialam kahit mas matatanda pa ang mga ito kaysa sa kanya. Gusto ko lang pong linawin bago po maging chismis dito sa orphanage. Likas na mabait po si Sir Henry. Hindi po siya gaya ng iniisip ninyo na parang sugar daddy ko o kung ano paman. At para klaruhin ko lang din po sa inyo, hindi po ganun ang ugnayan namin ni Sir Henry. Parang anak lang po ang turing niya sa akin at parang tatay naman po ang turing ko sa kanya. Pasensya ka na. Kailangan mo pang marinig. Saad ni Janet. Napailing si Dulce. Marinig ko man po o hindi niyo po dapat pinag-uusapan ng gano'n ng ibang tao. At wag po kayong magkukonklud ng kahit na ano dahil dyan po nagsisimula ang gulo. Saka parang hindi naman po yata tama na ang main sponsor po natin sa orphanage ay pinagsasalitaan niyo po ng ganyan. Siya po ang isa sa mga dahilan kung bakit matatag po ito at may mga batang nakukupkup at naaalagaan. Siya rin po ang rason kung bakit may trabaho po kayo at kumikita ng pera. Siniko ni Janet ang kasama nito. Sorry talaga, hindi na mauulit. Huwag mo kaming isusumbong kay Madam Lenny, ha? Napabuntong hininga si Dulce. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako sumbongera. Basta huwag nyo na lang po ulit-uulitin yon. Kahit hindi lang po kay Sir Henry, kahit sa ibang tao rin, matuto po sana kayong maging sensitive sa nararamdaman ng iba. Kahit bumabaha ang inis sa dibdib ni Dulce, kumuha pa rin siya ng pagkain. Ikakain niya na lang ang iritasyon na nararamdaman. Wala naman siyang ginagawang masama, puro kabaitan naman ang ipinapakita ni Henry, pero nagkakaroon pa rin talaga ng lugar para mahusgahan sila. Ang Henry na kilala niya ay isang lalaking gustong tumulong na naniniwala sa potensyal ng iba. Hindi niya mapagkasundo ang taong hinahangaan niya bilang indibidwal sa iskandalo na binanggit ng mga staff sa bahay ampunan. Nakaraan na yon at batid niyang matagal na yung natapos. Kung makapagsalita ang mga ito, para bang walang karapatan ang bawat tao na magbago. At ang palaisipan na may relasyon sila ni Henry, mas lalo lamang nagpapakulo ng dugo ni Dulce. Parang tatay na sa kanya si Henry. Kailanman ay hindi niya nararamdaman na malagkit ang tingin nito o kung nababastos man siya. Kahit sa ibang tao at sa mga bata, wala siyang napapansing ganoon. Isang pagkakamali lang pero kung husgahan si Henry, parang habang buhay nang gagawin ang pagkakamaling iyon. Anong nangyari, Dulce? Kumakain ka na pero parang ang lungkot mo. Sabi ni Henry sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Ayaw mo ba ng pinahanda kong pagkain? May gusto ka bang iba? Sabihin mo lang, iha. Magpapa-order agad ako ng kahit anong gusto mo. Umiling si Dulce. Wala po, akin na po ito sa akin. Masarap naman po itong pagkain. Mataman siyang tiningnan ni Henry. Kung ganon, bakit parang biglang nag-iba ang mood mo, Dulce? Kanina lang masaya ka't masigla. May problema ba? Pwede kang magsabi sa akin. Saglit na nag-alinlangan si Dulce. Hindi na alam kung ano ang tamang mga salita na dapat niyang sabihin. Mahirap buksan kay Henry ang kanyang mga narinig. Baka katulad niya, mainis din ito at alamin pa kung kanino niya nalaman ang mga yon. Sir Henry, bakit napakabait mo po sa akin? Bakit parang espesyal po ang pagtrato niyo sa akin? Hindi na napigilang tanong ni Dulce. Bahagyang napangiti si Henry. Bakit bigla mong naitanong? Mabait ako sa'yo. Kasi parang anak na kita, Dulce. Napayuko siya. Hindi alam kung dapat pa bang sabihin ang concern niya. Subalit pinili niya pa rin sabihin ang kanyang mga iniisip. Pwede po bang huwag kayong maging sobrang bait sa akin? Mas lalo siyang nahihiyang sabihin. Kasi po, may ibang nag-iisip ng masama po tungkol sa atin. Iniisip po nila na sugar daddy po kita. Sandaling natigilan si Henry at kumunot ang noo. Sinong nagsabi niyan sa'yo? Umiling agad si Dulce. Hindi na po yun mahalaga, Sir Henry. Pasensya na po Ayoko lang po kasing mag-isip ang ibang tao na may ugnayan po tayong ganon. Alam ko naman pong wala. Sobrang bait nyo lang po talaga sa akin. Napabuntong hininga si Henry. Napaka-imposible ng kanilang iniisip sa atin. Hindi ako ganong klase ng tao. At isa pa, anak kita.
Ang ibig kong sabihin, parang anak na kita, Dulce. Anong mga klaseng pag-iisip meron ng mga taong yan? Napaangat siya ng tingin dito. Namamasama po nila ang pagiging sobrang bait niyo po sa akin, Sir Henry. I mean, tinuturing niyo po ako na parang anak, pero matagal na pong bumabagabag sa akin to. Bakit hindi niyo po naisip na ampunin na lang po ako? 10 taon po ako nang una po kayong bumisita rito. Nagigiliw po kayo sa akin pero kahit isang beses, hindi niyo po ako naisip na ampunin. Nagtataka lang po ako na sa kabila po ng paulit-ulit niyong pagdalaw dito sa orphanage, kahit minsan po ba, hindi po sumagi sa isip niyo na kup-kupin na lang po ako? Lumambot ang ekspresyon ni Henry at bahagyang lumingon sa kanya. Bakit mo naitanong yan, Dulce? Ayaw mo na ba dito sa orphanage? Tipid siyang umiti. Hindi naman po, Sir Henry. Gustong-gusto ko naman po palagi rito. Dito na po ang tahanan ko simula bata pa lang. Pero alam ko po sa sarili ko na hindi po ako habang buhay dito. Sa susunod na taon po, 80 na po ako at kailangan ko na pong umalis dito sa bahay ampunan. Napasinghap si Henry. Kung gusto mo pa rito sa orphanage, sasabihin ko kay Lenny. Hindi ka nila paalisin dito. Pero kung gusto mong sa ibang bahay tumira, ayos lang din sa akin. Pipili ako ng kondo para sa'yo na malapit sa papasukan mong eskwelahan sa college. Nanlaki ang mga mata ni Dulce. Bakit po kayong maghahanap? Pag-aaralin niyo po ba ako hanggang sa college? Tumango naman si Henry. Oo naman. Kahit anong kurso pa ang gusto mong kunin, susuportahan kita. Lahat ng kailangan mo, magsabi ka lang sa akin at ibibigay ko. Naiiyak na si Dulce sa labis ng kabaitan ni Henry. Maraming salamat po. Hindi ko po inaasahan na pag-aaralin niyo rin po ako sa college. Masaya na po ako na pinag-aral niyo ako hanggang high school. Pero ang college at sa titirhan ko po, sobra-sobra na po talaga, Sir Henry. Namungay ang mga mata nito. Deserve mo lahat dahil matalino kang bata. Ang magagandang bagay sa mundo, hanggang kaya kong ibibigay ko sa'yo, Dulce. Napailing si Dulce. Hindi pa rin talaga makapaniwala. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga naiintindihan. Napakabait mo po. Palaging tinutulungan ako at ang ibang bata dito sa bahay ampunan. Sa ginagawa niyo po, parang inaampun niyo na rin po ako. Kasi kayo po halos nang sumasagot sa mga pangangailangan ko po dito sa orphanage, pati na rin sa school. Pero never niyo po akong inampun legally. Nandito na po ako mula nung bata pa ako at ngayon, 17 taon na po ako. Wala pang umampun sa akin kahit ikaw na malapit po sa akin. Hindi naman po sa naghahangad ako ng malaki, pero gusto ko po kasi talaga na may matawag na sarili kong pamilya. May mauuwian, may matatawag na mama at papa. Matagal na hindi nakasagot si Henry. Nakita ni Dulce ang sakit at panghihinayang sa mga mata nito. Hindi niya alam kung dinadaya lang ba siya ng sariling paningin dahil umiwas na ito ng tingin. Tama ka, Dulce. Mahina nitong sabi. Tinatrato kita na parang sarili kong anak, pero hindi kita inampon dahil hindi ko naisip na magiging mabuting ama ako para sa'yo. Kumunot ang noo ni Dulce. Ano pong ibig mong sabihin? Palagi po kayong mabait sa akin. Alam ko po na kaya niyo pong maging mabuting ama. Pasensya na po kung pinipilit ko. Naguguluhan na po kasi talaga ako. Ayaw po ba ng asawa mo na mag-ampun po kayo? Hindi naman sa ganun, Dulce. Mahinang sabi ni Henry. Wala kaming anak at hindi pa namin napag-uusapan ni Claire ang mag-ampon. Kahit paano, umaasa pa rin naman kasi kaming magkakaroon ng anak. Wala rin naman kaso sa amin kung mag-aampon kami. Dahan-dahang umiling si Henry at muling nagpatuloy. Hindi ito tungkol sa pagiging mabait ko sa'yo, Dulce. Sobrang dami kong nagawang pagkakamali na kahit ang magkaroon ng anak, alam kong hindi ko kakayanin. Hindi ako ang nararapat na maging ama sa'yo, Dulce. Deserve mo ang higit pa sa isang tao na mabait lang sa'yo. Karapat-dapat ka sa isang buhay kung saan sa tingin ko ay ligtas at secure ka. Ayokong ampunin ka. Ipasok sa buhay ko dahil magulo lang at masyadong komplikado. Pinagmasdan ni Dulce si Henry. Iniisip niya na baka dahil sa naging issue nito noon kaya maraming pumipigil dito. Subalit napakatagal na nangyari ang iskandalong iyon, ni wala pa siyang muwang sa mundo nang mangyari ang mga problema sa buhay ni Henry. Hindi maintindihan ni Dulce. Ano pong komplikasyon?
Lagi ka pong nandyan para sa akin. Dapat hindi na po pumipigil ng kahit na ano sa inyo kung ano man po yon. Mabilis na umiling si Henry. May nagawa ko noon na ikinagalit ng pamilya ko at hanggang ngayon, tila hinihingi ko pa rin ang kapatawaran nila. Lalo na ni Papa. Ang gulo, Dulce. Magulo ang lahat sa buhay ko at ang hirap-hirap pa rin ayusin ang mga nangyari noon. At hindi ko nais na dalhin yun sa buhay mo. Hindi ko gustong maging bahagi ka ng buhay ko at idamay ka sa gulo. Ayokong mahirapan ka dahil sa mga pagkakamali ko. Gulong-gulo ang isip ni Dulce. Pero, pwede mo naman po akong ampunin kahit noon pa nung bata pa lang po ako. At umaasang sana'y may pamilyang magustuhan ako at kumupkup sa akin. Kung inampun lang siya ni Henry, hindi sana mag-iisip ang ibang tao sa pagiging mabait nito sa kanya. Ramdam na noon pa lang ni Dulce na halos kulang na lang tawagin siyang anak nito. Hindi siya mangmang para hindi mabatid na siya ang paborito ni Henry sa lahat ng bata noon sa orphanage. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit hindi na lang siya inampun nito. Umiling muli si Henry at hinawakan ng kanyang kamay. Wala ako sa lugar na maging mabuting ama para sa iyo, Dulce. Naisip ko na maging mas okay kapag nanatili ka na lang dito sa orphanage. Gusto man kitang ampunin noon pa man. Ayoko pa rin naman na isama ka sa gulo ng buhay na mayroon ako. Kaya nga, pabisi-bisita na lang ako rito para naman kahit paano maramdaman kong naaalagaan kita. Natahimik si Dulce. Hindi niya talaga maintindihan ang tumatakbo sa isip ni Henry. Masaya siya sa atensyong ibinibigay nito, pero hindi niya maunawaan kung bakit parang may mali. Tila may hindi tama sa lahat ng nangyayari. Napaka-inosente ni Dulce para isipin pa ang mga bagay na parang imposible. Bumaba ang tingin ni Dulce sa kanilang mga kamay. Kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang desisyon na yon, alam niya na ang intensyon ni Henry ay palagi na protektahan siya. At siguro kahit paano, dapat na siyang makontento roon. Sa mga lumipas na araw, hindi na muna niya masyadong inisip yon. Wala rin namang magagawa si Dulce kahit pukpukin niya pa sa utak ang tungkol sa iniisip ni Henry. Ang mahalaga, mabait ito sa kanya. Binibigyan siya ng kung ano-ano at pinag-aaral pa. Dulce! Tawag sa kanya ni Nerissa. Bakit po, Ate Nerissa? Sinarado niya agad ang libro at lumabas sa kwarto. Binigyan siya nito ng isang malaking bilao. Pumunta ka sa elementary school dyan. May mga tanim na pechay si Sir Ilago. Harvest na raw ngayon. Nabanggit niya na magbibigay raw siya rito. Donation niya para sa mga bata. Ikaw nang kumuha. Wala ako sa mood lumabas ngayon. May regla ako. Masakit ang mga kasukasuan ko. Malapit na yata akong ma-menopause. Medyo natawa na lang si Dulce. Sige po, ako na po ang kukuha. Tumango naman ito at pinalayas na siya. Yun ang ang ginawa ni Dulce. Pagpunta sa school, maraming binigay sa kanya si Sir Ilago. Tuwang-tuwa naman siya dahil paboritong gulay yon ng mga bata sa bahay ampunan. Habang naglalakad pabalik sa bahay ampunan, pakanta-kanta pa si Dulce. Sobrang ganda ng mood niya. Kaso, mukhang may isang lalaking sisira ng araw niya. Natigilan siya sa paglalakad nang mahulog ang isang tangkay ng pechay. Yumuko siya para pulutin yon, pero bigla na lang siyang napasubsob at nahulog sa mababang gilid ng kalsada. Paano ba namang hindi siya mahuhulog? Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan sa likod niya at natamaan ang kanyang puwet. Aray! Daing ni Dulce at tinanggal ang mga damong kumapit sa mukha at braso niya. Narinig niya ang boses ng lalaki sa kanyang likod. Hindi niyo sinabi sa akin na hindi maayos tong sasakyan na to. Hindi ba ako nakakarating sa pupuntahan ko at hindi ko alam kung saan? Mga wala kayong utak. Mabilis siyang tumayo at umakyat muli sa kalsada. Ikaw ang walang utak? Halata pa rin sa mukha ng lalaki ang inis. Sino ka naman? Tumalikod ito at kinausap pa rin ang kausap sa cellphone. Sige na, ako na mismong maghahanap. Pero magpadala kayo ng ibang sasakyan sa location ko. Bilisan nyo, tatawag ulit ako mamaya. Hoy! Hoy! Pumunta si Dulce sa harap ng binata. Huwag mo akong talikuran. Tinaasan siya nito ng isang kilay. Sorry miss, maganda ka pero hindi ako pumapatol sa papansing probinsyana. Napasinghap si Dulce. Excuse me, ako? Nagpapapansin? Napailing ito parang boring na boring sa pinag-uusapan. Bakit?
Ano bang ginagawa mo ngayon? Dinuro niya ang mukha nito. Kinukuha ko ang atensyon mo dahil may atraso ka sa akin. Tignan mo ako. Tingnan mo ang mukhang to. Punong-puno ng putik at damo. Imposibleng hindi mo nakita na may tao sa tapat ng sasakyan mo. Basta mo nalang binuksan kaya tumama sa puwet ko at napasubsob ako dito. Sarkastikong tumawa ang binata. Miss, hindi ko kasalanan kung pahara-hara ka. Lampat-engot. Bumaha pa lalo ang inis ni Dulce. Engot? Lampa? Hoy! Mayabang na lalaki na akala mo kung sino, matalino akong tao at baka mas may sense pa akong kausap sa'yo. At hindi ako lampa. Cheerleader ako sa school namin kaya malalakas ang buto ko. Kasalanan mo lang talaga dahil sa rahas ng pagbukas mo ng pinto. Napailing ang lalaki at tinalikuran siya. Ewan ko sa'yo. Natawa siya na parang mangkukulam. Hindi ka man lang magsasorry? Kaso wala talagang tugon sa binatang masama ang ugali. Abala na ito sa pagkuha ng mga gamit sa sasakyan. Kaysa mainis ng mainis, hinanap niya na ang bilao na dala. Napanganga si Dulce nang makita ang mga pechay, natapon sa paliguan ng kalabaw at ang iba pa'y napunta sa tain ng kalabaw. Halos mapaluha na siya habang tinatanaw ang mga pechay. Siguradong lagot siya kay Nerissa. Hindi! Ang mga pechay ko! Halos naiiyak niya ng sigaw. Lumingon siya sa binata at hinila ang braso nito. Tingnan mo! Tingnan mo nang mabuti ang ginawa mo sa mga pechay ko. Alam mo bang mahalaga ang mga pechay na yon? Fresh at galing pa kay Sir Ilago yon. Hindi mo alam kung ilang bata ang mapapakain ng mga pechay na yon, tapos ganun lang ang nangyari. Kumunot ang noo nito. Lubayan mo nga ako. Wala akong pakialam sa mga pechay mo. Ikaw naman ang lampa dyan at nakabitiw sa mga dala mo. Bayaran mo ang mga pechay ko. Bulalas ni Dulce. Napairap ang binata. Ayoko. Dahil in the first place, hindi ko naman kasalanan yan. Aalis na sana ito pero mabilis niyang hinila ang laylayan ng damit ng binata. Abala ito sa pagpupumiglas kaya hindi na malayang nakuha niya ang wallet sa bulsa. Tigilan mo akong babae ka. Mainit ang ulo ko ngayon at marami pa akong gagawin. Naiinis na sabi ng binata at lumayo na sa kanya. Mukhang mag-aabang ng masasakyan. Mabilis namang binuksan ni Dulce ang wallet at kumuha ng pera. Ang kapal, ang daming pera at cards, may pera pala hindi pa magbayad. Kunat mong gunggong ka? Mukhang namalaya ng binata na nawawalan ito ng wallet, kaya mabilis itong napalingon sa kanya. Hey! Akin yan na! Ngumiti siya ng mapang-asar. Darius Nicolo Reyes. Ganda ng pangalan at maraming perang wallet pero ayaw bayaran ng pechay ko. Mabilis na lumapit sa kanya si Darius at nangkang kukunin ng wallet. Pero lumayo siya. Gante sa pangiinsulto na sinabi ng binata kanina. Nag-agawan sila sa wallet na yon, itinago niya para hindi nito makuha. Kakaagaw ni Darius, tumalsik ang wallet at lumubog sa paliguan ng kalabaw. Nanlaki ang mga mata ni Dulce. Oops! Sorry! Mabilis na ibinulsa ni Dulce ang nakuha niyang pera. Sobrang sama ng tingin ni Darius sa kanya. Bigla na lang itong sumigaw at tinakot pa siyang ihuhulog na naman sa damuhan. Malakas niya itong hinampas sa braso. Baliw ka! Mas baliw ka! Nilubog mo ang wallet ko ron! Buliyaw nito sa kanya. Pumunta si Darius sa damuhan at kinuha ang wallet nitong marumi na. Napangiwi si Dulce. Siguradong pati loob, basa at mabaho na. Tingnan mong ginawa mo! Saan pa ni Darius? Napairap siya at mabilis na kinuha ang bilao. Quits lang tayo. May kasalanan ka rin sa akin. Bye! Pupunta pa si Dulce sa palengke para bumili ng mga pechay. Hindi pwedeng wala siyang dalang pechay. Bubungangaan siya ni Nerissa. Kaso, natigilan siya sa paglalakad nang maramdamang sumusunod sa kanya si Darius. Ano? Pabalang niyang tanong dito pagkaharap. Mahinang napamura si Darius. Walang dumadaang tao. Wala ring dumadaang pwedeng sakyan. Saan pwedeng sumakay dito papunta sa Love Children's Home? Bahagyang natigilan si Dulce. Bakit mo hinahanap ang orphanage? Anong sadya mo? Mag-aampun ka? Kumunot ang noo nito. Ano? Hindi 22 pa lang ako. Mukha bang gusto kong maging ama? Tumaas ang isang kilay ni Dulce. Mukha ka kasing tatay. Ano nga ba talagang sadya mo ron? Kung si Madam Lenny wala siya ngayon at hindi basta-basta tumatanggap ng bisita ang orphanage. Humakbang palapit si Darius kaya napaatras siya.
Bakit ang dami mong alam? Napairap naman siya. Malamang, doon ako nakatira. Mataman siyang tiningnan ni Darius. Anong pangalan mo? Anong pakialam mo? Balik niyang tanong. Tinalikuran niya na si Darius. Kaso, sumunod pa rin ang binata sa kanya. Walang masakyan. Anong gagawin ko rito? Tanong pa nito. Lumingon si Dulce. Wala kang masasakyan dahil bihira lang ang dumadaang tricycle dito. At doon ang way ng bahay ampunan, wag mo kong sundan dahil papunta ako sa palengke. Pero sabi mo, sa orphanage ka nakatira. Sabi pa ni Darius at sumusunod sa kanyang paglalakad. Ano ka ron? Staff ka ba? Tauhan ka? Ulila na walang magulang? Natigilan si Dulce sa paglalakad. Ano ba talagang sadya mo sa bahay ampunan? Sandali itong natahimik. Hindi alam kung sasagutin siya o hindi. May hinahanap lang ako. Napabuntong hininga siya. Kung sino man ang hinahanap mo, sa ibang araw ka nalang pumunta. Wala si Madam Lenny at hindi ka basta-bastang papapasukin doon. Naglakad na muli si Dulce. Pero walang sawa naman sa pagsunod si Darius. Ano na naman? Sumusunod ako sa'yo dahil gusto kong malaman kung saan ang orphanage. Para kapag bumalik ako, hindi na ako maliligaw. Kaya asahan mong bubuntot ako sa'yo. Saad ni Darius at kinuha pa sa kanyang bilao. Sabihin mo sa akin kung anong pangalan mo. Pechay! Malakas na sagot ni Dulce at inagaw muli ang bilao. Pechay? Pechay ang pangalan mo? Naguguluhan itong tanong. Sure ka bang Pechay ang pangalan mo? Napakapangit. Napairap si Dulce. Pangit ka rin. Pagkarating sa palengke, walang ibang ginawa si Darius kundi ang sumunod sa kanya. Bumuntot ng bumuntot, pansin ang pansin pa dahil sobrang tangkad. Nasaan na po ang pechay, Nay? Tanong ni Dulce dahil hindi niya makita ang mga pechay na pinapabalot niya. Sobrang dami kasing tao sa palengke. Aha, nabigay ko na sa boyfriend mo, Neng. Yun no? Tinuro nito si Darius. Lumingon naman si Dulce sa binata. Binuhat nito ang malaking plastik na may mga lamang pechay. Naiinis na itong nilapitan at kinuha iyon. Nilagay niya sa bilao ang mga pechay at tinulungan naman siya nito. Kasalanan mo to. Hindi na fresh ang mga pechay. Lagot ako nito kay Ate Nerissa. Naiinis niya pang sabi habang palabas na sila ng palengke. Mahinang humalakhak si Darius. Nakabili ka naman. May pakip na change pa. Sige na. Sorry na sa ginawa ko sa'yo kanina, Pechay. Masama siyang tumingin sa binata. Hindi alam ni Dulce kung kaya niyang tanggapin ang sorry nito. Talagang naniniwala pa na Pechay talagang pangalan niya. Nang makarating sa bahay ampunan, sinalubong agad sila ng nagbabantay sa gate. Sinabihan niya naman si Darius na lumapit roon para sa sunod na babalik ito ay makakapasok na. Dulce, kanina kapag hinihintay ni Nerissa, sabi sa kanya ni Manong Ipe. Ang tagal daw ng mga pechay na kinuha mo kay Sir Ilago. Hindi na may isasama yan para sa pananghalian. Makahulugang tumingin sa kanya si Darius. So, ikaw pala si Dulce? Napairap naman siya. May asungot po kasi sa daan na ginulo ang magandang araw ko, Manong Ipe. Sige po, pasok na po ako. Kayo na po ang bahala dyan kay Darius na mukhang tatay. Kapag masamang tao po, huwag niyong papapasukin. Sama po ng ugali niyan. Tumutol naman agad si Darius. Nagsorry na nga ako, Dulce. Hindi niya na ito pinansin at pumasok na lang sa loob. Wala na siyang pakialam kay Darius. Ang bunganga ni Nerissa ang pinag-aalala niya at ang mga pechay na hindi na fresh. Ayaw niya nang makita si Darius. Hindi niya kailangan ng taong sisirain palagi ang kanyang araw. Pero mukhang hindi iyon ang magiging huling pagkikita nila ng binata. Hi, Pechay! Bati sa kanya ni Darius nang makapasok siya sa campus. Mabilis na napalayo si Dulce at halos dumikit na sa pader. Anong ginagawa mo ritong gunggong ka? 22 ka na. Dapat nakagraduate ka na. Mukha namang may pinag-aralan ka. Tumaas ang mga kilay nito. Bakit? Hindi ba pwede mag-aral ulit? Double degree. Nursing student ka. Ang ganda mo sa white. Nanlalaki ang mga mata ni Dulce. Medyo bangag pa nga siya sa aga ng gising niya. First day niya yon bilang college student. Kahit hindi pa siya nakakapag-18, umalis na siya sa orphanage. Malayo kasi ang kanyang school at may kondo na namang pinili sa kanya sa Henry
para hindi na hassle sa biyahe. Nakatira siya ng mag-isa roon at okay na rin dahil may allowance siyang natatanggap. Bumibisita na lang siya sa orphanage kapag walang pasok dahil namimiss niya na ang mga bata. Business course ako, pero magkatapat ang department natin. Palagi mo ako makikita, Dulce. Nakangiting sabi pa ni Darius. Mabilis siyang sumakay ng elevator. Ewan ko sa'yo, lubayan mo ako. Hindi kita kilala. Nakangisi naman ito at pinigilan ang pinto ng elevator. Sa ibang building ko, pero palagi pa rin tayong magkikita. Hindi kita lulubayan. Ano ba talagang gusto mo? Naiinis niya ng tanong. Bumaba ang tingin ni Darius sa kanyang mga labi bago bumalik sa mga mata. Paano kung sabihin kong ikaw? Gunggong ka, Darius. Mariing sabi ni Dulce. Natawa naman ito at umatras nang may pumasok ng ibang estudyante. Pumunta si Dulce sa dulo para hindi na makita ang pagbumukha ni Darius. Kaso namula siya sa sobrang hiya sa tinawag ng binata sa kanya. Bye, mahal kong pechay. See you later. Malakas nitong sabi bago magsara ang pinto. Nag-flying kiss pa kaya mahinang tumawa ang ibang kasama niya sa elevator. Nakakahiya ang baliw na yon. Mariin niyang bulong at sinapo na lang ang ulo. Hindi lang yun ang pagkakataon na umaligid sa kanya si Darius. Parang may sariling CCTV ito ng campus kahit sobrang laki naman. Ang galing maghanap at natatagpuan siya kahit saan pang sulok. Wala itong ibang ginawa kundi ang magpapansin ng magpapansin. Siya na lang ang napapagod sa kakasaway. Ano ba? Lubayan mo ako. Ano ba talagang gusto mo? Isang araw ay kinumpronta niya na ito. May naglalarong ngiti sa mga labi ni Darius. Sinabi ko na sa'yo, gusto ko lang na nasa tabi mo. Bahagyan niya itong hinampas sa dibdib. Nakakatawa ka pa. Sa tingin mo, nakakatawa ang pagbuntot mo sa akin? Hindi yan ang sagot na gusto kong marinig. Ilang buwan mo na akong sinusundan. Hindi ko maintindihan, Darius. Bakit hindi mo na lang ako lubayan? Busy akong tao. Ilang beses na kitang ipinagtabuyan at ilang beses kong nire-reject ang mga imbitasyon mo. Sana nire-respeto mo yun, pero hindi. Bumuntong hininga si Darius. Dahil gusto kita, Dulce. Hindi ka mahirap magustuhan at kahit nakakainis ka, wala, tinamaan ako sa'yo. At alam kong kahit ilang dosenang beses mo pa akong tanggihan, wala akong pakialam. Gusto kong mapansin mo. Nagpapapansin talaga ako, kaya hindi kita lulubayan. Nakaramdam si Dulce ng paninikip sa kanyang dibdib. Yun ang unang beses na naramdaman niya yon para sa isang lalaki. Nung high school, wala naman masyadong nanliligaw sa kanya. Hindi dahil hindi siya kagusto-gusto, kundi dahil laki lang siya sa bahay ampunan. Para bang iba ang tingin ng mga tao sa paligid niya kapag walang pamilya na nakalakihan. Ayaw niyang makaramdam ng ganon. Ayaw ni Dulce na maapektuhan siya. Ngunit hindi maikakaila na ito ang nagpapawindang sa buo niyang sistema. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Dulce. Hindi mo pwedeng ipagpatuloy ito, Darius. May buhay ako. Malayo sa gusto mong mangyari sa ating dalawa. May mga responsibilidad ako. May scholarship akong iniingatan. Alam mo kung gaano ito kahalaga sa akin. Ang pag-aaral ko ang una. Hindi ito. Lumambot ang ekspresyon ni Darius. Alam ko, Dulce. Naintindihan ko. Iginagalang ko naman ang priority mo sa buhay. Hindi ko naman hinihiling na isuko mo ang mga pangarap mo. Humihingi lang ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon para ipakita sa'yo na kaya ko rin naman maging bahagi ng buhay mo. Napalunok si Dulce. Gusto niyang igiit sa binata. Ulitin ang lahat ng mga dahilan kung bakit hindi posible ang isang relasyon para sa kanya. Pakiramdam ni Dulce, utang na loob niya ang lahat kay Henry. Natatakot siyang biguin ito. Kailangan niyang patunayan ang sarili para naman makabawi sa lahat ng nagbigay ng chance sa kanyang mabuhay at lumaki ng ganoon. Bakit kailangan mong gawing komplikado to? Frustrated na sabi ni Dulce. Hindi ako papayag na madistract mo ako. Hindi ngayon habang nag-aaral ako at wala pang napapatunayan. Humakbang si Darius palapit. Paano kung hindi ako maging distraction sa'yo? Paano kung sumuporta din ako sa'yo? Isang taong gustong makita kang magtagumpay at gagawin ang lahat para matulungan kang makarating sa gusto mong marating.
Tinitigan siya nito ng napakatindi, kaya kinailangan ni Dulce na umiwas ng tingin. Natatakot siya sa maaaring makita sa mga mata nito. Ibinuka niya kanyang bibig upang tumutol pero hindi alam ni Dulce kung bakit hindi niya mahanap ang mga tamang salita. Ang totoo, may parte sa kanya na gustong papasukin si Darius. Hindi naman talaga mayabang at masama ang ugali ng binata. Sa ilang buwan na nakasama niya si Darius, napatunayan niyang mabait, maalalahanin at maalaga ang binata. At mayroong isang bagay kay Darius na talagang nagpapaakit kay Dulce. Hindi ko hahayaang magambala mo ako, Darius. Mahina niyang sabi. Hindi ako handa para dito. Kailangan kong mag-focus sa pag-aaral ko. Okay ka na. May narating ka na naman at mukhang mayaman ka pa. Pero ako wala pa. Umaasa lang ako sa mga tumutulong sa akin. Kaya maghanap ka na lang ng iba. Inabot siya ni Darius at marahang hinawakan ang braso niya. Hindi ko kailangan ng lahat ng atensyon mo, Dulce. Kailangan ko lang ng kaunting oras mo. Yun lang naman. Hindi ko hinihiling na iwanan mo ang lahat para sa akin. Hindi naman ako hahadlang sa mga pangarap mo. Napabuntong hininga si Dulce. Nagsisimulang gumuho ang mga pader na itinayo niya sa kanyang paligid. Takot na takot siyang papasukin ng ibang tao, lalo na at malapit na siya sa pangarap. Pero hindi niya talaga matitiis si Darius. Okay, bulong ni Dulce. Isang pagkakataon. Boyfriend na kita pero kapag na-feel ko na distraction ka, may kipaghiwalay ako sa'yo Basta, ilihim muna natin to. At kapag hindi kita mabigyan ng maraming oras, sana maintindihan mo. Gumuhit naman ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Darius. Pangako, hindi ko sasayangin ang chance na binigay mo. Naging silang dalawa na nga ni Darius. Kahit paano, naging masaya naman si Dulce. May kaunting kulay ang bawat araw niya. Sa pagtagal, mas lalo niyang nakilala si Darius at mas lumalim ang pagmamahal niya para sa binata. 18 ka na. Happy birthday, Dulce. Nakangiting bati ni Darius. Humalakhak naman si Dulce. Kaya mo ba ako dinala rito para saktong 12 mo ako mabati? Marahang tumango si Darius. Oo, alam ko kasing marami na akong magiging kaagaw mamaya. Pupunta ka sa orphanage at doon magse-celebrate, di ba? Tumango naman si Dulce. Oo, simple lang naman yon. Gusto akong bigyan ni Sir Henry ng debut party pero ayoko ng ganon. Napagkakamalan na nga siyang sugar daddy ko. Tumaas ang kilay ni Darius. Ano? Marahan siyang tumango. Oo, kaya nga hanggat maaari, iniiwasan kong tumanggap mula sa kanya ng kung ano-ano. Sandaling natulala si Darius. Umigting ang panga nito at para bang galit. Agad namang nagtaka si Dulce. May problema ba? Tanong niya at hinaplos ang panga nito. Anong iniisip mo at bakit parang galit ka? Umiling si Darius at hinalikan ang kamay niya. Wala, may naalala lang ako. Nginitian niya na lang ang binata. Na malaya ni Dulce, magkalapat na ang mga labi nila ni Darius. Marahan ang una, pero habang tumatagal, mas naging agresibo ito. At hindi niya lubos maisip na ginagawa nila yon sa loob ng sasakyan nito. Nagulat na lang si Dulce nang hubarin nito ang kanyang pang-itaas. Hindi siya handa, pero hindi niya kayang pigilan si Darius. Kung hindi pa si Darius ang huminto, hindi pa siya mahihimasmasan. Nagulat na lang siya nang bigla na lang sinuntok ni Darius ang headrest ng driver's seat. I'm sorry, hindi ko kaya. Hindi ko kayang gawin sa'yo to. Niyakap niya na lang si Darius. Iniisip na talagang nagpigil lang ang binata. Hindi pa rin naman ako handa. Salamat at nagpigil ka, Darius. Malaking bagay sa akin to. Tumango si Darius at ito na mismo ang nagsuot ng blouse niya. Umayos ito ng upo at maya-maya kinuha nito ang dashcam. Nagulat siya nang kinalikot ni Darius ang cellphone at nakuhanan pala sila ng video. Subalit kitang-kita niya rin kung paanong binura yun ni Darius. Hindi alam ni Dulce kung anong magiging reaksyon niya. Salamat at binura mo yon. Namungay ang mga mata ni Darius at mahigpit siyang niyakap. Sorry, mahal kita, Dulce. Mahal na mahal kita. Hindi niya alam kung para saan ang paghingi ng tawad ni Darius. Naisip niya na lang na natatakot siguro itong makipaghiwalay siya. Naging kasunduan din kasi nila noon ni Darius na kapag naging distraction ito at tumagpas sila sa limitasyon, talagang makikipaghiwalay siya. Gayunpaman ng sandaling yon, pinatunayan ni Darius na tama lang na pinili niya ito. Pero sa lahat ng inakala ni Dulce na tama,
May mga bagay siyang unti-unting matutuklasan. Makipaghiwalay ka kay Darius. Hindi siya makabubuti para sa'yo, Dulce. Saad sa kanya ni Henry. Napayuko siya. Sir Henry, alam ko pong malaki ang utang na loob ko po sa inyo pero mahal ko po si Darius. Pero pangako po, hindi ko naman po sasayangin lahat ng tulong na binigay niyo sa akin. Hindi po siya magiging distraction sa akin. Halata ang pagkataranta sa mukha at kilos ni Henry. Dulce, hindi mo naintindihan. Kahit sinong maging boyfriend mo, hindi ako tututol. Maiintindihan ko, pero wag ang Darius na yon. May motibo siya. Paghihiganti lang ang pakay niya. Kumunot ang noo ni Dulce. Ano pong ibig niyong sabihin? At kilala niyo po si Darius? Kapatid siya ni Loisa Reyes. Kilala mo ba siya? Siya... Hirap na hirap si Henry na ituloy ang sinasabi. Siyang artista. Ang nakasama ko sa iskandalo. At si Darius, magkapatid sila. Galit sa akin ang binatang yun dahil ako ang sinisisi niya kung bakit pumanaw si Loisa. Lumalapit siya sa iyo, Dulce, dahil gusto niyang maghiganti sa akin sa pamamagitan mo. Mas lalong naguluhan si Dulce. Hindi ko po maintindihan. Bakit ako? Tumutulong po kayo sa akin at mabait. Bakit po ako ang gagamitin ni Darius? Dahil alam niyang anak kita, Dulce. Namumuo ang mga luha na sabi ni Henry. Sorry, pero ako ang totoo mong ama. Hindi ko sinabi sa'yo. Nangilid ang mga luha ni Dulce. Hindi. All this time, tinago nyo? Kaya ka pumabait at palaging sinusuportahan ako sa lahat ng bagay? Bakit hindi nyo po sinabi sa akin? Anong ibig sabihin nito? Lumandas ang luha sa pisngi ni Henry. Anak, sorry. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Gulong-gulo ng isip ko. Bago pa maituloy ni Henry ang sinasabi, tumunog na ang doorbell sa kanyang kondo. Mabilis na pinunasan ni Dulce ang luha at binuksan iyon. Nagulat siya nang makita si Claire. Halatang galit na galit. Ikaw ba ang kabit ng asawa ko? Mariing tanong nito sa kanya. Umawang ang bibig ni Dulce. Po, ano pong sinasabi nyo? Hindi po ako kabit. Lumapit agad si Henry sa asawa nito. Claire, please, wag ngayon. Pumasok ka muna. Ipapaliwanag ko sa inyong lahat. Wag ngayon? May bahid ng sakit ang boses ni Claire. Hindi ko mapigilang magduda sa'yo dahil lagi kang nawawala. At sino hindi mag-iinit ang dugo kapag nalamang may binabahay na babae at pinag-aaral ang asawa? Mas lalo naging frustrated ang mukha ni Henry. Claire, please, wag ngayon. Pumasok ka rito at hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ko kabit si Dulce. Anak ko siya. Anak ko siya bago pa tayo ikasal. Kaya please, makinig ka muna. Nabibigla din si Dulce sa lahat ng to. Mabilis ang paghinga ng asawa ni Henry, pero nagpadala pa rin ito ng hilahin papasok. Namalayan na lang ni Dulce na pareho silang nakaupo ni Claire sa sofa. Nakatayo si Henry, pabalik-balik at hindi alam kung paano kakalma. Maya-may umupo ito sa katapat na sofa at napahilamos. Anak ko si Dulce. Mahinang sabi ni Henry sa asawa nito. Anak ko siya kay Rose, ang dating kasambahay sa mansyon. Hindi alam ni Papa ang naging relasyon namin hanggang sa nabuntis ko siya. Gusto ko siyang panagutan noon. Ipaglaban silang dalawa ni Dulce kahit minahal ko naman ang totoo si Rose. Pero sumabog ang skandal namin ni Loisa. Alam kong pareho niyong alam yon. Binata pa ako noon. Maloko sa mga babae, pati na rin sa buhay. Hindi ko alam na mangyayari ang ganun. Galit na galit si Papa sa akin. At kung malalaman niya pa na nakabuntis ako ng kasambahay namin, alam kong mas lalo lang siyang magagalit. Baka mapatay niya na ako. Natakot ako. Takot na takot ako. Idagdag pang hinusgahan ako ng mga tao. Kami ni Loisa. Kaya kahit mahal ko si Rose, pinili ko siyang talikuran, pati na rin ang anak namin. At si Dulce ang anak ninyo? Unti-unti nang humupa ang galit ni Claire. Si Dulce, na lumaki sa isang bahay ampunan, ang orphanage na palagi mong binibisita, hindi ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Wala ako sa buhay mo bago mangyari ang lahat ng mayroon sa nakaraan mo. Sana nagtiwala ka sa akin at ipinaalam mo ang tungkol kay Dulce. Hindi sana lumaki ang batang to sa bahay ampunan. Sana tayo ang nagpalaki. Umiling si Henry. Takot ako, Claire.
Kinasal lang naman tayo nun para linisan ang pangalan ko. Wala pang pagmamahal sa pagsasama nating dalawa. Bukod doon, takot ako kay Papa kapag nalaman niyang nagkaroon kami ng anak ni Rose. Hanggang ngayon, galit at pinagbabayaran ko pa rin ang iskandalong binigay ko sa kanila. At sa galit nila sa akin, kapag dinala ko si Dulce, alam kong madadamay pa siya. Kaya mas pinili ko na lang na sa orphanage na siya lumaki, malayo sa gulo at panghuhusga ng mga tao sa akin. Tumulo ang mga luha ni Dulce. Hindi siya makapaniwala sa sikretong iyon. Akala niya, tinapon talaga siya ng kanyang mga magulang. Yun naman pala, nasa harap niya na at kasama niya pa. Ano pong nangyari sa mama ko? Nasaan po siya? Umiiyak na tanong ni Dulce. Mas lalong bumaha ang sakit sa mga mata ni Henry. Ang alam ko, pumanaw siya sa panganganak sa'yo. Iniwan ka ng tita mo sa bahay ampunan dahil hindi ka kayang alagaan. Nang humupa ng iskandalo tungkol sa akin, ipinahanap kita. 5 years old ka nang malaman kong nasa bahay ampunan ka, Dulce. Gustong gusto kitang kunin, kung alam mo lang. Pero hindi ko magawa dahil magulo pa ang lahat. Alam ni Lenny ang lahat. At yun din ang dahilan kung bakit walang umaampun sa'yo. Kapag may mga bisitang nagkakagusto sa'yo, pinapaharang ko agad kay Lenny. Napahikbi na si Dulce. Hindi niya na talaga kaya. Akala niya na wala talagang gustong umampun sa kanya. Yun ang pinaniniwalaan niya sa buong buhay niya na nasa bahay ampunan pa siya. Nagulat siya nang marahan siyang yakapin ni Claire. I'm sorry kung napag-isipan kita ng masama. Sige iha, iiyak mo lang lahat. Ako ang bahala sa'yo. Sasapakin ko ang papa mong walang kwenta para sa'yo. Han, naluluhang sabi ni Henry. Lumayo ka sa amin, may kasalanan ka pa. Duwag ka. Kung hindi mo kayang alagaan ng maayos ang anak mo, aampunin ko siya. Wala akong pakialam kay Papa. Seryosong sabi ni Claire. Sumama sa yakap si Henry, kaso panay naman ang tulak ni Claire. Kahit naiiyak, natatawa na lang si Dulce. Mukhang simula ng gabing yon, may tatawagin na siyang mama at papa. Ngunit kahit unti-unti niya nang inaayos ang buhay niya kasama ang mga bagong magulang, hindi niya pa rin nakakalimutan si Darius. Nang kinompronta niyang binata, talagang umamin ito na may ganoong motibo sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Darius na hindi na nito itinuloy ang plano, na mahal siya nito at hindi na kayang gawin pa iyon. Balak pala ni Darius na paibigin siya at bigyan din ng skandal para makaganti kay Henry. Gusto niyang maniwala dahil nang may muntik nang mangyari sa kanila, hindi talaga nito itinuloy. Pero duda pa rin siya. Dulce! Dulce, lumabas ka! Yung ex-boyfriend mo! Sigaw ng kaklase niya. Kumunot ang noo ni Dulce at napalabas na rin. Aha? Ano bang meron? Bakit? Dulce! Pechay ko! Patawarin mo na ako! Mahal na mahal kita! Saad ni Darius at nakaluhod sa soccer field. May megaphone pang hawak. Sa likod ang mga alalay nito na may hawak na malalaking letra ng sorry. Nag-init ang mga pisngi ni Dulce. Ano bang ginagawa ng mokong na yon? Nakakahiya. Natawang isa niyang kaklase. Ang baduy naman ang call sa inyo. Pechay ko? Mas lalo nang nahiya si Dulce. Tumakbo siya palayo roon. Naririnig niya pa ang nakakarinding boses ni Darius sa megaphone. Akala niya, hindi lang siya sa school bubulabugin, pati pala sa bahay ng mga magulang niya, nandoon din ang lalaki. Pa, bakit nakapasok po yan? Gulat na tanong ni Dulce kay Henry. Sumagot naman ang kanyang ama. Matagal na kaming nag-uusap ng masinsinan, anak. Nagkalinawan na kami sa nangyari noon. Nagkapatawaran na rin. Kaya sana mapatawad mo na siya. Tumingin na parang maamong tuta si Darius kay Henry. Sir, pakisabi na rin po na mandiligaw po ako. Oo, mandiligaw nga pala itong si Darius. Pumayag na ako dahil napagkasunduan namin na dito siya manliligaw. Parang wala lang na saad ni Henry. Sige, maiwan ko muna kayo. Nagpapasundo ang mama mo sa opisina, anak. Hanggang sala lang Huwag kayong aakyat. Laglag na lang ang panga ni Dulce. Hindi siya makapaniwala na nautunan ni Darius ang kanyang ama. Alis! Bulalas niya rito at tinulak-tulak sa pintuan. Pechay naman. Nagpapaawa pang sabi ng binata. Tama na! Alis na! Sinaraduhan niya ang pinto pero naipit ang kamay ni Darius.
Malakas itong napasigaw. Aray! Ang sakit! Namumula! Nag-aalala naman niyang tiningnan iyon. Patingin nga! Talaga? Masakit? Hindi naman naputol? Napanguso si Darius. Ang sama ng ugali mo! Nagulat na lang si Dulce nang hinalikan siya ng binata. Bakit mo ginawa yon? Hindi pa tayo nagkakabalikan. Hindi pa rin kita napapatawad. Pero inulit pa yun ni Darius. Sorry na. Kahit ano gagawin ko, mapatawad mo lang ako. Nagsisisi na ako. Inalagaan ko lang ang galit ko sa papa mo, pero ikaw rin pala mismo ang lulusaw. Napatawad na ako ni Sir Henry at napatawad ko na rin siya. Kaya sana mula sa'yo, matanggap ko rin yon. Miss na kita, Dulce. Nangilid ang mga luha niya. Alam na alam talaga ni Darius kung paano siya kunin. Kaya nang niyakap siya ng binata, nagpaubayan na lang siya. Sobrang mahal kita. Kahit ilang beses ako mapahiya, bumalik ka lang sa akin, gagawin ko, Dulce. Natatawang sabi ni Darius. Mahina niya naman itong kinurot sa tagiliran. Nakakahiya kang manuyo. Mokong ka. Pinag-uusapan na tayo sa buong school. Okay lang. Ang pag-uusapan nila ngayon, napatawad mo na ako at nagkabalikan na tayo. Wala nang ibang lalaking aaligid sa'yo. Ngiting-ngiti na sabi pa ni Darius. Napairap na lang si Dulce pero mahina na ring tumawa. Ulila si Dulce, yun ang alam niya. Inakala niyang itinapon siya ng totoo niyang mga magulang kaya hindi niya inasahan na may magmamahal sa kanya. Subalit sa kabila ng nangyari sa mga gulong dumating sa buhay ni Dulce, nahanap niya pa rin ang pagmamahal, kapayapaan at pamilya na matagal niya nang hinahangad. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na mahirap para sa ibang bata ang walang gumagabay ng mga magulang. Kaya sana, kahit gaano kahirap o kakomplikado ang mga bagay-bagay sa buhay, patuloy nating bigyan ng tahanan, pagmamahal at kalinga ang mga batang nararapat pa ring mabuhay. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.